May isang punong mangga sa isang bakanting lupa. Nung una, maliit lang ito. Walang pumapansin, walang naiinggit. Tahimik lang itong tumutubo dahil ang ugat nito ay malalim. Ngunit noon pa man, sa pagkakatanim nito, may nais ng pumatay sa puno at ayaw itong magtagumpay. Ngunit sa lahat ng pagsubok sa paglaki, bagyo, tagtuyot at kahit sino mang nagtatangkang sirain ito, himala na nakakaligtas ito palagi sa anumang sakuna. Lumipas ang mga taon, ang puno ay lumaki at namunga ng sagana at gaya ng laging nangyayari sa kasaysayan kapag hitik ang bunga, binabato ang puno at gaya noong una. Hindi pa rin natatapos ang plano ng pagpatay at pagpapatahimik sa puno. Paulit-ulit itong sinusubukan. Iba-iba ang anyo, iba-iba ang paraan. Dahil ang puno ay hitik sa bunga at ang mga bungang iyon ay nagbibigay ng pag-asa sa iba, nakakapagpakain, nakakatulong sa sambayanan at nagbibigay lakas sa mga matagal nang walang masandalan. Ngunit ang kabutihan ng puno ay hindi nakita ng lahat. Sa halip na pasalamatan, ito'y kinaiinggitan. At ang ilan na minsang nakinabang sa kabutihan ng puno ay nagnais na angkinin ang lahat ng yaman na ibinibigay nito. Ganun naman talaga palagi ang plot. Good versus evil, di ba? Ang mga evil na ito gagawin ng lahat, may sa katuparan lang ang kanilang mga evil plans. Kaya gumawa sila ng paraan. Hindi lantaran, hindi sabay-sabay, kundi tahimik, dahan-dahan, upang muling buhayin ang planong tuluyang mawala ang puno. Hindi dahil ito'y masama, kundi dahil ito'y mahalaga. May sinusunod na playbook, may mastermind, at mga alipores at galamay sa ilalim. Gawa-gawang mga kaso, gawa-gawang mga issue, pinapalaki sa social media, pinapaputok sa mga headlines, ginawang sensational, nililitis sa entablado ng Senado sa halip na hukuman ang magsalita. Get away with it. Marunong siyang lumaro ng politika. Part 5. Ang politiko. May mga humusga ng hindi naghihintay. May mga nagsalita na parang hukom kahit hindi pa tapos ang paglilitis. May mga pilit dinungisa ng isang diamante, hindi dahil ito'y peke, kundi dahil ito'y mahalaga. At may ilan na nais umangkin sa puno at sa bunga dahil nakita nila ang yaman at halaga nito. Ganito ang kwento ng KOJC na nagsimula mahigit 40 years na ang nakalipas. Hindi sa kapangyarihan, hindi sa yaman, kundi sa pananampalataya na palaging may Diyos sa langit na nakatungo sa lupa. Hindi sukat akalain na aabot ito sa ganito. Ngunit sa kasaysayan as always, you cannot put a good man down. Patuloy pang nililitis ang mga kaso at sa pagkakaalam ng mga legal sources, sa lalong madaling panahon ay kayang ipanalo ang mga kaso. Mahina ang mga ebidensya. Ngunit sa panahong ito, tila hindi mo na alam ang takbo ng maaaring mangyari sa isang tao, lalo na kung malakas ang nasa kapangyarihan. Gaya ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang Pilipino na maaari sanang litisin sa sariling bayan, ngunit ibinigay sa kamay ng mga dayuhan. Subalit, may isang katotohanang hindi kayang tabunan ng ingay. If God be for us, who can be against us? Hindi napuputol ang punong malalim ang ugat. Hindi namamatay ang punong itinanim ng mabuti at ang punla ay kabutihan. Hindi nawawala ang ningning ng diamante kahit ilubog ito sa putik. Ang katotohanan maaaring ipagpaliban, ngunit hindi kailanman kayang patayin. Sa huli, hindi social media ang magpapasya. Hindi vlog ang hahatol, kundi ang panahon, ang batas, at ang katotohanang ipagtatanggol ng Diyos mismo.